Kapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Christ alone, Brother Manny Bautista. Po, Brother Manny Bautista. Kaibigan nyo, hindi nyo kalaban, hindi nyo kahaway. Hindi ko rin kayo kahaway. At hindi ko rin kayo kalaban. Kaibigan. Yan, tawag ko po kaibigan. Sino tinatawag kong kaibigan? Yahong nakikinig sa Appointment Bible, ang Biblia ng mga pastor. Walang labis, walang kulang. Babasa tayo, mag-aaral tayo, magbabagi tayo, magsishare ako tungkol po sa nakasulat dito. Ito po ang inyong programa, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Appointment, ang Biblia ng mga pastor. Binubuo ng 13 pastor. At 13 kongregasyon. Hindi akin to. Binili ko lang. Copyright 2012 by Philippine Bible Society. Po, hindi sa akin ito. Appointment, ang Biblia ng mga pastor. Magandang balita, Biblia. Ano po, ano? Production Management by Bible Society Resources Ltd. A wholly owned subsidiary of the British and Foreign Bible Society. Ayun. Sa kanila po galing ito. Po, sa kanila galing. Hindi sa akin. Amen. Amen. Po. Purihin ang Panginoon. Ang ating tatalakay, sino ang Kristo? Kristo. Hindi yung Kristo sa sabong. Oh. Yung mga sabongero, Kristo, Kristo. Yan. Sino ang Kristo? Yan. Babasa tayo siyempre. Tignan natin yung nakasulat sa libro ng Mateo. Ganito ang nakasulat. Sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Verse 14. At sumagot sila,
Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa 15, tinanong uli sila ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro sa 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino ang Kristo? Ayon kay San Pedro, hindi po si Papa San Pedro ha. Itong mga ibang reliyon ang tawag nila, si Pedro daw ang unang Papa. Wala naman sa Biblia na tinawag na Papa si Pedro. Bagamat si Pedro sa kasaysayan may asawa, pero hindi nakalagay kung meron siyang anak. At kung sakaling may anak naman si Pedro, kung sakali, o yung anak niya, tawag niya kay Pedro, maaaring ama, kasi nung unang kasaysayan, ang tawag nila sa mga tatay, ama. O, sa panahon natin ngayon, pero na tumatawag na papa, daddy, o itay. Pero nung panahon na matandang panahon, ang tawag sa mga tatay, ama. Okay? Yun ang sagot ni Pedro sa tanong ng Panginoong Jesucristo. Anong sagot ni Pedro? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa verse 17, tignan natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Oh. Ang nagpahayag pala kay Apostol Pedro, hindi Papa Pedro o Pope Peter, ay walang ibang, sabi ni Jesus ay, dito natin, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi iniyayag sa iyo ng sino mang tao. Wala palang nagturo ng sino mang tao kay Pedro. Kundi ang aking Ama na nasa langit. Anong sabi ni Jesus? Aking Ama na nasa langit. Siya pala ang nagpahayag kay Apostol Pedro. Nang magtanong si Jesus, sino ako para sa inyo? Maliwanag ang sabi ng Diyos, ginamit po ang bibig ni Pedro na si Jesus, nung magtanong siya, ang sagot ng tatay niya sa langit ay, aking anak. Tinatawag ng Diyos si Jesus na anak. Ayon sa pahayag ni Apostol Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So napakaliwanag po ang sagot ni Pedro na ipinahayag sa kanya ng Panginoon Diyos na nasa langit. Anong sabi ni Jesus? Kundi ng aking Ama na nasa langit. Tinawag niya ang Diyos sa langit na aking Ama na nasa langit. Naalala niyo po ba yung Lord's Prayer? Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Oh, yung Lord's Prayer na yon, nagtanong ang mga alagad. Sila Apostol Pedro, ang grupo niya, turuan mo kaming manalangin gaya ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Ang sagot ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
Anong address ni Jesus? Ama namin. Bakit ama namin? Ang turo ni Jesus sa mga apostol, sila Pedro. Kasi po mga halagad na sila, apostol sila. Kaya tinuruan sila, ang tawag nila sa Diyos sa langit, Ama namin. Kasi nga, mananampalataya na sila. Kaya Ama namin. Ganon din na sinabi ni Jesus sa tanong ni Pedro. Mapalad ka, Simon Barjonas, o San Pedro. Hindi Papa Pedro, ha? Hindi pinahayag sa iyo ang katotohanan ito ng sino man tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. So maliwanag po, ang Diyos nasa langit ay Ama ni Jesus. Ang sabi po sa 1:3:16, ang ganito naman, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yung kaisa-isang anak ng Diyos? The one and only begotten Son ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Sino ang Kristo? Ang anak ng Diyos na buhay. Tignan pa natin yung pahayag ni Pedro. Talaga si Pedro, marami salita eh. Siyang sumagot kaagad. Mabilis sumagot si Pedro nang magtanong si Jesus, sino ako? Sagot kaagad ni Pedro, hindi na niya pinagtagal. Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tingnan pa natin yung epistula ni Pedro. Sa Gawa 5:42. Sa panahon na sila Pedro po ay nangangaral na, ng panahon na yon, si Jesus naman ay umakyat na sa langit. Anong sabi ni Pedro tungkol kay Jesus? Gawa chapter 1 at chapter 5 verse 42. Ito nakalagay ano? Simulan natin sa 41. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. 42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang paksa natin, sino ang Kristo? Siya pala ang Jesus. Sa panahon na araw ng Pentecostal, nagsimulang mangaral ang mga apostol, sila Pedro. Wala silang sinasabi sa mga templo. Isipin nyo po, pinapasok nila yung mga templo ng mga kahudyuan noon at pumupunta sila sa mga bahay-bahay. Ano sinasabi nila sa mga tao? Si Jesus, ang Kristo. Sino ang Kristo? Ang Jesus. Tingnan pa natin ang epistula ni Apostol Pedro. Sino ang Kristo? Sa 4:12 naman ng
gawa. Tingnan naman natin ang salita ni Apostol ni Pedro. Opo. Simulan natin sa 8, verse 8. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Yun. Ano si Pedro? Puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, 9. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. 10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa cross, ngunit muling binuhay ng Diyos. 11. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo at tagapagtayo ng bahay at siyang naging batong panulukan. Ito na po sa 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sino ang Kristo? Tagapagligtas ang Yesus. Maliwanag po. Puspos ng Espiritu sa panahon na ito, si San Pedro. Napuspos siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung salita ni Pedro, salita ng Diyos yun, hindi salita ni Pedro. Bagamat si Pedro ang nagsasalita, kinasangkapan lamang siya ng Diyos. Gayon din po yung sagot niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, sa inyo, sino naman ako? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Talagang powerful si Pedro. Napuspos siya ng Espiritu Santo. Kaya sa panahon ng Pentecostes, sa panahon ng Pentecostal, si Pedro ang nagsasalita sa chapter 2 ng Gawa. Kaya sabi nila, si Pedro daw ang leader ng mga apostol. Wala naman sinabi si Pedro, ako leader nyo ha. Yan lang ang sinasabi ng marami. Kasi nga po, si Pedro ang nababasa nila. Si San Pedro, hindi Papa Pedro o Pope Peter. Huwag kayong maniwala na si Pedro po, naging unang San Pedro ay Santo Papa ng simbahang Romano Katoliko. Hindi totoo yun. Bakit? Wala naman sinabi si Pedro na tawagin nyo ko Santo Papa. Matapa, puspos talaga. Si Pedro. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Ano pa? Meron nga itong babasahin dito, ano? Dito naman po sa chapter 5 pa, babalik tayo, no? Sa pangangaral nila Pedro, araw-araw sa mga templo, bahay-bahay, sinasabi nila si Jesus ang Kristo o tagapagligtas. Sa Gawa 4:12, ano? Meron ditong eksena sa panahon nila. Ito po, sa chapter 5, ano? Simulan natin sa 17. Medyo mahaba ito. Total, nag-aaral naman tayo. Labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pare at ang mga kasama niyang sa Saduceo. Kaya sila'y kumilos. 18. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. 19. Ngunit
kinagabi binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, 20, pumunta kayo sa templo. O, templo na naman po. Talagang unuutosan sila ng anghel ng Panginoon. At ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. 21. Kaya't nang mag-umaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Ayun, nagturo na naman. Pumasok sa templo, talagang ipuspos eh. At utos ng anghel ng Panginoon. Nagtipon naman ang pinakapunong pare at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ito pong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa ating panahon, sa panahon natin tinatawag na Senado po ito. Sa translation ng mga ibang Biblia, nakalagay po Senate sa wikang Ingles. Sa Tagalog naman, ang Senate, Senado. Ano po? At ang pamunuan ng Israel, ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit sa 22, ngunit ang mga ito'y wala na nang dumating doon ng mga kawal. Kaya't nagbalik sila sa kapulungan at nagulat. Eh siyempre wala na. Inutusan na sila ng anghel ng Panginoon, binuksan pa nga yung bilangguan. At sabi niya, punta kayo sa templo, mangaral kayo. 23. Nakita namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan. O kita nyo po, nakasusi yung pintuan. Ibig sabihin, hindi sinira. Ang pintuan ng bilangguan at nakatuyo roon ang mga bantay. Ay, isipin nyo, may bantay pa pala. Yung kandado, hindi man lang kumalansing. Hindi man lang ginalaw. At may bantay pa. Ibig sabihin, heavily guarded ang mga apostol. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. O, kita nyo po. Ibig sabihin, sarado yung pinto, nakakandado. At may gwardya. At binuksan ng mga inutusan ang susi ng kandado. At yung pinto, siniyasat nila yung loob. Wala nang laman. 24. Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pare at ang kapitan ng bantay sa templo. Hindi nila mahubos maisip kung ano nangyari sa mga apostol. Talagang hindi nila maiisip yun. Isipin nyo, may gwardya, nakasusi yung pinto, nakasara yung kandado, nakasara yung pinto. Nang buksan nila, walang laman ang loob. Oh. Hindi nila alam, wala silang kaalam-alam. Ano yan? Gawa ng Diyos. Siya, sa 25, siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tignan po ninyo ang mga lalaking pinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Merong marites. Antimano nagpunta sa mga punong pare. Nag-report. Magkano kaya ang lagay nito? Ay, mukhang may takbo na sa utak nyo. Hindi ba yung mga senador natin? Tanungin nyo nga sila magkano ang lagayan. Tanong nyo lang kung magkano yung lagayan nung sinuportahan nila si Duterte na papasukin yung mga criminal na in-check ng China at sila'y magpatakbo ng
sugal dito sa bansang Pilipinas na kung tawagin pogo. Magkano kaya bawat senador? Yung mga sumangayon kay Duterte, tanungin nyo sila, magkano kaya ang lagay? 26. Kaya't pumunta sa templo ang kapitan. Mataas na ranggo, kapitan. Kasama ang kanyang mga tauhan. Kinuha nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka pagbabatuhin sila ng mga tao. Natakot si kapitan. Kaya siguro sabi nila, Apostol Pedro, hindi kayo, punta muna tayo sa Senado. Iimbestigan namin bakit kayo narito samantala nakakandado yung pintuan. Kinausap siguro ng malumanay. Takot pala si kapitan, babatuhin sila eh. Ibig sabihin, marami nang naakay si Pedro sa kanilang pangangaral. Sino ang Kristo? Sino? Ang Jesus. Siya ang Kristo. Tuloy. Sa 27. Iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong na pinakapunong pare. 28. Ito na yung tanong niya. Hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Pangalan ni Jesus ang tinutukoy nila. Kasi pinangangaral nila Pedro, ang Jesus ang Kristo. Kaya sabi na itong pinakapunong pare, di ba maigpit namin kayong pinagbabawalan sa pangalan ng taong yan, referring to Jesus. Ano? Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Ano ang turo ni Pedro? Si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang tagapagligtas. Who is Christ? Siya ang tagapagligtas. Laganap na sa Jerusalem ang inyong tinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Yan. Talagang in-inquest sila ng Senado. Para bang sa panahon ngayon, ini-inquest ng Senado ang mga involved. Halimbawa, sino bang involved? Yung mayor ng Bamban. Ay, ala na, nagtatago na. Nagtatago na. Eh bakit? Yung sinasabi niya, tsaka yung dokumento, magkasalungat. O, hindi ba sabi niya, lumaki ako sa farm. Nag-aral ako ng home study. Pero lumabas, may record pala sa Quezon City nag-aral. Nag-aral din pala si Senador Gatchalian doon. Yung salita niya. Siya daw Pilipino. Yung pala purong incheck siya. Chekwa, chekwa, chekwa. Kwa, kwa, kwa. Hindi ba yan? At yun yung kasapakat ni Chok-Chok-Chok-Chok. Yung taga-pora. Sino nga mo? Hindi natural si Duterte. Sa panahon niya, pinapasok yung mga kriminal na mga incheck upang magpatakbo ng sugalan sa Pilipinas. Kaya ngayon ang Pilipinas ay hugad ni Satanas. Magtataga pa ba tayo? Gusto Duterte nga, tinawag na stupid God ang Diyos eh. Di ba sa demonyo ngayon ng Duterte na yan? Matapang pala. Ba't hindi siya pumunta sa Senado?
Nakakaladkad na yung pangalan niya, di wag na siyang magantay na tawagin siya. Magpunta na siya. Eh bakit nun? Mga presidente pumunta sa Senado. Oh, wala. Wah, 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 wah. Sabi ng inchik. Ato, 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 ato. Ato, ato, ato. Balik tayo. Yan. Sa 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ito'y magandang pananampalataya. Sabi ni Pedro sa sinabi ng punong pare, hindi ba maigpit kayong pinagbawalan? Maigpit pala. Huwag kayong mangaral sa pangalan ng taong yan. Tinutukoy niya si Jesus ang Kristo. Lumaganap ang kanilang pangangaral sa Jerusalem. Kaya natakot ang kapitan. Baka babatuin sila kung pupwersahin nila ang grupo ni San Pedro. Sa madalit salita po, hindi po napigilan talaga. Ngayon, ang ating pinapaksa, sino si Jesus? Ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Diyos, Mateo chapter 16, 17, 18. 16, 17. Ngayon naman, may mga reliyon naman. Ngayon, sa panahon natin, pilit nilang tinataktak sa utak yung kanilang mga naloloko, nadadaya. Na sinasaksak sa utak nila sa kanilang doktrina na si Jesus ay tao, kailanman hindi naging Diyos. Eh sabi ng Diyos, anak ko yan. Pagkatapos tinatawag nila ang Diyos sa langit, Diyos din. Ama namin Diyos, nananalangin sila, ama namin Diyos, ganito, ganito, ganito. Pagkatapos yung anak ng Diyos, tao yan. Mga malabsa, walang bisa ang doktrina nila. Mga kampundi sila ni Satanas. Kabarkada nila yung Hudyo sa panahon nila Pedro. Nang paniwala ng mga Hudyo na yon, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Kaya sila tinatawag ni Jesus, mga anak kayo ni Satanas. Ang paniwala kasi nila kay Jesus, anak ni Maria, kaya tao lang sa kanila. Hindi po. Ang nakalagay sa Biblia, nagkatawan tao. Wala kasi siyang katawan na gaya ng tao. Yun ang katawang tao. Binigyan siya ng katawan gaya ng sa tao. Pagkatapos, kung ano-ano pa sinasabi ng mga kampo ni Satanas na yun, mga antikristo po yun. Kapag miyembro kayo ng mga nagsasabing hindi Diyos si Kristo, kailanman kundi tao, layasan nyo na yan. Yung mga Hudyo sa panahon niya, tinawag niyang anak ng Diyos. Ganyan na ganyan ang ugali nila. Kaya nga pinapako nila si Jesus, sabi na, pati yung kamatayan ng taong yan, pinananagot nyo kami. Eh sino ba pumatay sa kay Jesus? Hindi ba yung kababayan niyang Hudyo? Ipako, ipako! Oh. Nakita nila Pedro yan eh. Nagtilawak pa nga yung manok eh. Oh. Layasan nyo yan ha. Kung nandiyan kayo reliyon na yan, na paniwala nila hindi kailanman naging Diyos si Jesus kundi tao lang. Paimpyerno yan pagdating ng araw. Ayun, yung kanilang founder, patay na. Yung kanyang anak, patay na rin. At ang kanyang nangangasiwa ngayon sa tinayo niya na korporasyon, hindi naman sa kanilang SEC registration, korporasyon po. Ewan ko bakit naging reliyon yun. Noong 1914 ko no. Ewan ko kung 1914 ka ba.
o 1917. Bahala kayo. Mga demonyo kayo. Nakakatuwa sila. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dapat dito tayo. In Christ alone. Ayan. Sino ang Kristo? Ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Kung ang Diyos sa langit ay Diyos, naturalmente ang kanyang anak ay Diyos na gaya niya. Amen and amen. Amen and amen. In Christ alone. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, isa lang. Like na. Tayo mag-like ng mag-like. Ano pa? Share ng share. Bakit? Hindi ko naman kayo niloko. Nakasulat lahat dito. Ang binasa ko, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kayo mga na-share naman, mag-share din kayo. Share ninyo yung naniniwalang hindi Diyos si Jesus. Maraming mga ganyan reliyon dito sa lupa. Sa panahon natin, marami. Hindi lang isa, dalawa, marami ba? Kung ma-share ninyo yung Church of Satan. Meron pong ganyan na reliyon. At saka yung mga, bahala na. Ganito na lamang po ang ating munting video, kaibigan. Sana meron po kayong natutunan, meron kayong napulot, ano? Sapagkat na salita ng Diyos, yan po ang batayan sa ating pananampalataya. Yung tamang aral na nakasulat po sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Bye-bye!